Hindi na niya kinaya pang pakinggan ito. Walang sabi-sabi na tumayo siya mula sa kinauupuan at naglakad papunta sa mesa ni na Jocelyn at Faye. Narinig niya ang pagtawag ni Dylan sa pangalan niya, ngunit hindi niya ito nilingon. Ilan sa mga tao roon ang sinusundan siya ng tingin ngunit wala siyang pakialam sa iniisip ng mga ito. Nakakunot ang noo ni na Jocelyn at Faye sa kanya nang makalapit siya sa mga ito. "Sumama ang pakiramdam ko," she said to Jocelyn. "I'm going home. Pakibayaran na lang muna yung in-order kong zombie. Thanks." Akmang lalayo siya nang tumayo ito at pigilan siya sa braso. "Anong ginawa sa'yo ni Dylan? He's looking in our direction with a puzzled expression on his face." Umiling siya at hinilang braso mula sa kaibigan. "I'm going, Jocelyn. You and Faye just enjoy the rest of the night, okay?" Aniya bago siya nagmamadaling naglakad palabas ng bar. Hindi na nagtangka si Jocelyn na sundan siya, kaya nakahinga siya ng maluwag kahit papaano. Ayaw niya magpaliwanag kahit na kanino. Ayaw niya magkwento na para bang kaawa-awa siya. So what if Dylan rejects her for the umpteenth time? Dapat manhid na siya. Dapat sanay na siya. She got her car keys, ngunit lalo lang namuo ang pinipigilan niyang mga luha. Nandun kasi ang mga keychain na ibinigay ni Ezra sa kanya. Galit na inalis niya ang palawit na yon. Sinubukan niyang ibato sa kung saan ang hawak na keychain, ngunit hindi niya yun magawa. Kagat-labing ibinalik na lang niya yun sa keyring na pinagsasabitan niyon at mabilis na sumakay sa kotse niya. Ilang saglit pa'y nakikipagkarerahan na siya sa mga pampasaherong bus at jeepney sa kalsada. Galit siya kay Dylan, pero mas galit siya sa sarili niya. Dahil kahit anong galit ang nararamdaman niya ngayon, alam niyang mabubura lahat ng yun sa oras na magkita uli sila ni Dylan. Bibilis uli ang tibok ng puso niya, na para bang walang nangyari, na para bang hindi siya nasaktan ngayong gabi. 9:30 na ng umaga ayon sa wristwatch ni Joel. Late na siya ng 2 oras sa call time nila para sa taping ng The Beauty Queen and the Geek sa Palazzo Arastia, isa sa mga 5-star hotel sa Ortigas Center, Pasig. If she only had a choice, she wouldn't be attending today's taping. May kalahating oras yata siyang nakahiga lang sa kama niya. Nakatingin sa kisame at kinukumbinsi ang sarili na bumangon. Ayaw sana niyang makita muna si Dylan. It had only been 2 days since he admitted to her that he found Faye attractive. She still felt her heart aching whenever she remembered that scene at Azalea. Sinalubong siya ng production assistant nilang si Eloisa at tinulungan siya nito sa mga dala niyang gamit. Sa penthouse daw ng hotel sa 38th floor nakaset up ang mga ito. Ngumiti lang ito nang tanungin niya kung ano ang challenge sa kanila ni Dylan para sa araw na yon. She bit her lip hard when they finally reached the penthouse. She had her eyes fixed on the floor. But the invisible spotlight, dahil nakita pa rin niyang pamilyar na bulto ni Dylan na nakaupo sa sofa sa bandang kanan niya. "Joel, are you alright? May sakit ka ba?" Nag-aalalang tanong sa kanya ni Faye. Nag-angat siya ng tingin ng salatin nitong leeg at noo niya. Umiling siya. "I'm okay." "Are you sure?" Tumango siya. Saglit na tinitigan siya nito bago ito muling nagsalita. "Okay, i-brief na kayo ni Belinda." Tinawag nitong writer nila pati na rin si Dylan. Umupo silang tatlo sa isa sa mga sofa set na naroroon. Pilit pa rin niyang iniiwas ang tingin kay Dylan. Sa gilid ng mga mata niya ay nakikita niya na sumusulyap ito sa kanya. She tried her best to focus on what Belinda was saying. "Like guest print ads and billboards, which I'm sure you guys have seen and are familiar with." "Huh? Come again?" Tanong uli niya kay Belinda. "What about guest ads?" "It's the ads, sensuality that we would like to aim for." Sagot nito sa kanya. "Again, this would be basically the challenge for Dylan, since I believe your experience in a photoshoot would just be for your endorsement, like Bear Brand and Strass Tabs, right? No experience in this type of pictorial yet?" Tanong ni Belinda nang bumaling kay Dylan. Nahigit niyang hininga nang mula sa isang folder ay inilabas ni Belinda ang ilan sa mga sample pictures. Napakasensual ng mga iyon, fully clothed or not. She couldn't imagine herself doing those poses with Dylan. Nakita rin niyang pag-aalinlangan sa mukha ni Dylan nang makita ang mga picture. Ilang saglit itong nakatitig sa mga yon bago nito inilipat ang tingin sa kanya. Nag-iwas agad siya ng tingin dito. "Any questions? Clarifications? Violent reactions?" Tanong sa kanila ni Belinda. Nanatili silang tahimik ni Dylan. Marami siyang gustong sabihin, pero sa dami ng tumatakbong ideya sa isip niya, hindi niya alam kung paano iisa-isahin ang mga yon. "Okay, good. Makeup and wardrobe, please." Malakas na sabi ni Belinda pagkatapos nitong tumayo at iwan silang dalawa ni Dylan. "Galit ka ba sa akin?"
Tanong ni Dylan sa kanya. Dapat ba akong magalit sa'yo? Balik tanong niya. Bumuntong hininga lang ito bilang sagot. Saka tumahimik uli. Tinawag na siya ng makeup artist para masimulan ng pag-aayos sa kanya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili kahit na naririnig niyang pag-uusap ni Faye at ng photographer tungkol sa mga set at poses na gagawin nila. Mayroon sa sofa, sa shower at sa kama. Parang gusto niyang mag-walk out. Baka bumigay ang puso niya kung itutuloy nila ni Dylan ang pictorial na yun. She was nervous as hell. Hays. Pagkatapos siyang ma-make-upan, ay ipinasuot sa kanyang isang black lacy corset at dark tight jeans. Nasulyapan niya sa gilid si Dylan na tanging dark jeans lang ang suot. Narinig niyang pagbubulungan ng mga babaeng staff kung gaano kayami si Dylan. May nagbiro pa na kahit kanin na lang daw ang orderin nito mamayang lunch. Sold na raw ito kay Dylan bilang ulam. Kung sa ibang pagkakataon yun baka nakisali siya sa biroan ng mga ito, ngunit hindi ng mga sandaling yon. Her heart and her stomach were doing quadruple somersaults. Nang tawagin sila ni Faye ay parang kakapusin na siya ng hininga. They were led to the love seat. Ipinakilala nito sa kanilang photographer para sa photoshoot na yon, si Seth Riego. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay pinapwesto na sila ni Seth. Pinapunta nito sa likod ng couch si Dylan habang siya ay pinaupo roon. Pagkatapos ay pinayuko sa kanya si Dylan habang siya naman ay pinatingala rito. I need you to look at each other lovingly. Utos ni Seth sa kanila. She almost fainted when Dylan's eyes met hers. His eyes seemed to reflect warmth, tenderness, and affection all at once. Narinig na niyang sunod-sunod na pag-click ng camera ni Seth. Jewel, you look tense. Relax. Dylan, you're doing good. Comb Jewel's hair with your hand, please. There. Nice one. Jewel, relax. Your shoulders. Ilang instructions pa ang ibinigay sa kanila ni Seth. Nang makontento na ito sa mga shot na nakuha nito ay sinabihan siya nito na tumayo mula sa couch. Pinahiga nito roon si Dylan na ang posisyon ay nakasandalang ulo sa armrest. Then Jewel, go on top of Dylan. Walang anumang utos ni Seth. What? Bulalas niya. She must have looked shockingly stupid dahil nagtawanan ng staff at crew sa kanya. Bumaling naman si Seth kay Faye. Faye, I think you made a mistake when you gave a heads up na baka mahirapan ako kay Dylan. It should have been Jewel. Not Dylan. Natatawang sabi nito. We all have our own dalagang Pilipina moment, Seth. Today's Jewel's turn. Sagot ni Faye. Kabirong inirapan niyang dalawa. She sighed loudly. Okay. Paano bang on top? Aniya nang muli siyang tumingin kay Seth. Have your legs on both sides. Sit on his stomach. Then have both of your hands in his chest. Napanunok siya bago napatingin kay Dylan. Don't worry, hindi kita idedemanda ng sexual harassment. Nangingiting sabi nito. Nagtawa na ng mga naroroon kaya natawa na rin siya. She couldn't stay angry with Dylan. Thank you ha. Sarkastikong sabi niya bago siya umakyat sa sofa at ginawa ang posisyong sinabi ni Seth. Sinadya niyang diinan ng pagkakaupo sa tiyan ni Dylan, dahilan para mapaubo ito. She bit her lip for a second before she let her palms touch Dylan's chest. She saw his eyes reflect something like passion. She then felt like it was just the two of them inside the room. Hindi niya maialis ang tingin dito. Wala na siyang ibang naririnig kundi ang tibok ng puso niya at ang paghinga nito. Nanatili pa rin siyang nakatingin dito nang dahan-dahan itong bumangon. Hindi niya alam kung paano nangyari. Basta natagpuan na lang niya ang sarili na nasa ilalim na ni Dylan. Nang magsimulang bumaba ang mukha nito patungo sa leeg niya, ay napapikit siya. She felt a tender kiss on her neck. Jewel. Dylan breathed her name. She felt his breath on her neck. Dylan, sagot naman niya. Yung pinapagawa sa'yo ni Seth. Ha? Yung pinapagawa sa'yo ni Seth. Saka lang siya napamulat. Jewel, for the 9th time, tilt your head a little to the right, please. She heard Seth say. Yes, okay, I'm sorry. Nahihiyang sabi niya. She heard some giggling from their audience. Gusto niyang batukan ng sarili. Siya tong naturingang model at mas may experience sa mga pictorial. Siya pa tong nadala sa emosyon niya. She composed herself and tried her best to focus on the task at hand. Get a grip, Ira Marie. Sermon niya sa sarili. It seemed like years bago nagsabi si Seth ng final shot for this set. Nakaramdam siya ng panghihinayang nang humiwalay na sa kanya si Dylan. Ngunit sinigurado niya na hindi yun mahahalata sa mukha niya. Change your outfits. We'll shoot the bathtub photos next.
Ani ni Seth sa kanila bago sila iniwan nito. Bathtub? Silang dalawa ni Dylan? The music fusion stepped forward for the regular interview sa kanilang dalawa ni Dylan pagkatapos ng isang challenge. So ano namang masasabi nyo so far sa challenge na to? Tanong sa kanila ni Belinda. May hawak itong clipboard at may kung anong isinusulat doon. Nasa kaliwa nito si Faye at ang isa sa mga cameraman nila. Narinig niyang pumuntong hininga si Dylan. Napalingon siya rito. Jewel clearly took advantage of me. Seryosong sagot nito habang nakaharap sa camera. Dinampot niyang isang trophy at ibinato yun dito. They were about to tape their final episode for The Beauty Queen and the Geek, and the half of Dylan's heart was quite delighted, while the other half felt quite grim. Iyon ay dahil sa wakas ay makakabalik na siya ng full-time sa mundo ng chess. At dahil na rin kahit papano ay nagkapuwang sa puso niya ang show nilang yun ni Jewel, alam niyang magiging mahirap din sa kanya kapag dumating na ang pagkakataon na kailangan na niya magpaalam sa mga taong bumubuo ng show nila. Ngunit na kahit kinausap pa siya ni Calvin para sa posibilidad ng Season 2 ng The Beauty Queen and the Geek, o kaya ng bagong show para sa kanilang dalawa ni Jewel, ay hindi na talaga siya pumayag pa ng extension. He told him he wasn't like Manny Pacquiao who could balance being a world-class boxer, a congressman, an actor, and a family man. He was not the multitasking type. Desidido na siyang balikan ng mundo ng chess. Sa katunayan, pagkatapos ng taping nila sa Camsur Water Sports Complex sa Philly, Camarines Sur, mula sa Maynila ay international flight naman papunta sa Thailand ang sasakyan niya pagkalipas ng ilang oras. Doon gaganapin ang sunod na International Chess Open na dadaluhan ng mga piling miyembro ng NCFE. Ngunit sa ngayon gusto niyang i-enjoy ang final episode nila. It was called Battle of the Beauty Queens and the Geeks. Dahil bukod sa kanila ni Jewel, mayroon silang 8 guests na makakasama para sa final episode. 4 na mga beauty titleist at 4 na geeks ang inimbitahan ni Faye para sumali sa race nila sa CWC. 2 out of the 4 beauty queens were Jewel's fellow contestants in La Villa sa Filipina. Another one came from Miss Earth, while the last one came from Binibining, Pilipinas. As for the geeks, mayroong computer geek, mayroon ding comics geek, film geek at history geek. Karamihan sa mga yun ay mga taong na-interview na mula sa ilan sa mga naging episode ng show nila. Kaya kilala na niya kahit papaanong mga ito. He was positive that he would do well in that episode. The race they were about to do was nothing compared to all that he had endured during the show's whole season. Jewel secretly prepared for the last episode of The Beauty Queen and the Geek. At dahil sinabi sa kanila na sa Camsur nila gagawin ng taping, she already had an idea that it would be a physical and mental game. A race most probably. Kaya naman sa mga nakalipas na araw, mas dinoble pa niya ang oras niya sa gym. Kung dati ay 1 hour twice a week, ginawa niya yung 2 hours 4 times in the past week. Nag-practice din siyang lumangoy sa swimming pool ng clubhouse ng village nila. She avoided her usual serving of junk foods and chocolates. At sa halip ay mga pagkain pulos carbohydrates at protein ang naging parte ng diet niya. Hindi man niya inamin ang ginagawa kay Jasley ay nahalata pa rin siya nito. Jasley thought she was crazy for taking the show too seriously. Actually, hindi niya masabi rito na hindi lang ang reputasyon niya ang concern niya, kaya siya naghahanda. Deep inside her, gusto niyang ipakita kay Dylan na hindi siya isang mahina at lampang babae. Na kaya niya itong tapatan sa isang pisikal na laban. And maybe, just maybe, she would get even a nanometer of admiration from him. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang mapansin niyang pagbubulungan ng mga kasama niyang naging beauty pageant contestants. Siyang pinakaunang nalagyan ng make-up. At dahil magsushoot pa sila ni Dylan ng vlogs para sa season finale nila. Done already? Nalingunan niya si Dylan. And her jaw almost dropped at the sight of him wearing a gray sando and black jogging pants. Ang mga salitang hot, yummy, and delectable ang naririnig niya mula sa bulungan ng mga kapwa niya beauty pageant contestants. Yes, Dylan was indeed the hottest geek on this side of the planet. Yup, I'm done. Bakit ikaw pa talagang sumundo sa akin? Tanong niya bago tumayo mula sa kinauupuan. Nakita niyang mabilis na paghagod ng tingin ni Dylan sa kabuuan niya. She wore a pink raceback style sando and black tights that showed off her curves and assets. Nang muling bumalik sa mukha niya ang tingin nito ay nginitian niya ito. Everyone's busy, so I volunteered. Come on. They've set up in front of Lago del Rey. Pagkasabi niyon ay inalalayan siya nito sa braso. Saglit siyang napakagatlabi dahil sa naramdamang kilig dulot ng simpleng pagdidikit ng mga balat nila. Her heart was racing again.
As they quietly walked toward the spot where the crew had set up, ilang saglit pa ay nag-shoot na sila ng plugs para sa last episode nila, pati na rin yung intro sequences nila. Nang matapos nilang mga yon ay binigyan silang lahat ng mga contestants ng maikling orientation tungkol sa magaganap na race. Magsisimula yun sa pagbabike paikot sa Lago del Rey, ang man-made lake sa loob ng 6-hectare complex na yon. Pagkatapos ay tatakbo sila papunta sa katabing cable park para mag-kneeboarding, kung saan hihilain sila ng cable na para talaga sa mga nagwe-wakeboarding. Ang kneeboarding ay para sa mga baguhan pa lang sa extreme water sports na yon dahil iyon ang pinakamadali. Nauna na silang bigyan ng maikling tutorial ng mga taga-CWC tungkol doon. Pagkatapos ng kneeboarding ay kakailanganin nilang bumalik sa Lago del Rey para sa higanteng aqua obstacle course doon. Kakailanganin nilang dumaan sa mga aqua wall climbing, aqua trampoline, at iba pa na nagpapaalala sa kanya ng mga palabas sa Takeshi's Castle o kaya ay sa Wipeout. Nahati ang mga contestant sa dalawang grupo, ang Team Josabels at ang Team Gikolos. She and Dylan would be the first one to race. At oras na matapos sila ay saka naman susunod ang isa nilang ka-team hanggang sa matapos ang lahat ng 5 miyembro ng team ang race. Ang may pinakamabilis na time ang siyang mananalo. Nang ibigay na ang hudyat ng pagsisimula ng race, halos mabingi siya sa sigawan ng mga tao. Mayroong isinisigaw ang pangalan niya. Mayroon ding pangalan naman ni Dylan ang isinisigaw. Pinilit niyang sariling mag-focus sa mga task. Ilang di pa rin ang pagitan nila ni Dylan habang nagbabike. Nasa unahan niya ito, ngunit lalo pa niyang binilisan ng pagpadyak para lumiit ang distansya sa pagitan nila. Hanggang sa race ba naman siya pa rin ang naghahabol dito? Nauna itong makarating sa water park para makapag-kneeboard. Ilang segundo na rin ang lamang nito sa kanya. Labis-labis ang hingal niya habang inaasistihan siya ng mga taga-CWC sa kneeboard niya. Nasa kalahati na noon ng water park si Dylan. Nabigla siya nang maramdaman ng puwersa ng paghila sa kanyang cable. Ngunit pinilit niyang huwag bumitiw. Ngunit nang makalagpas na siya sa kalahati ay hindi na niya kinaya. Napabitaw na siya. Mabilis niyang nilangoy ang papunta sa pangpang. Maaari pa niyang habulin si Dylan na nasa obstacle course na noon sa Lago del Rey. Ayon sa cameraman, production assistants at mga manonood na sumusunod sa kanya, binaliwala niyang nararamdamang pagod. Focus! 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 Go for gold, Jewel! Go! Chase the man you love! Kamuntik na siyang mapahinto sa pagtakbo dahil sa naisip. How the hell could she still think of romantic stuff while she was still in a race with Dylan? She was thinking that because she was lighter and more agile than Dylan, kaya nakakahabol siya rito sa aqua obstacle course. Lumiit ang distansya sa pagitan nila at nakakabingang ingay ng mga tao sa paligid. Nauuna pa rin sa kanya si Dylan. Ngunit ilang di pa lang ang pagitan nila nang matapos niyang obstacle course at ang kailangan na lang nilang gawin pareho ay tumakbo sa mga kagrupo nila at iabot sa susunod nilang kamiyembro ang suot nilang wristband para ang mga yun naman ang makipagkarera sa isa't isa. Halos magkasabay na silang tumakbo ni Dylan papunta sa kanya-kanya nilang team nang bigla siyang madapa. Nalunod ang sigaw niya sa lakas ng sigawan ng mga tao roon na itukod niyang mga palad niya sa lupa para hindi siya tuluyang mapasubsob. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya na tumakbo ito pabalik sa kanya. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Parang naging slow motion lang ang lahat. Tumahimik ang lahat ng tao nang itayo siya ni Dylan at ipasan sa likod nito. Are you alright? Hinihingal pa ring tanong nito sa kanya. She was too stunned to answer. Nang ilibot niyang tingin sa paligid, nakatingin lang sa kanilang mga tao roon na animo nanonood ng pelikula. Jewel, give your wristband to her so we can have you checked. Utos ni Dylan sa kanya. Nasa harap na pala sila ng mga kagrupo niya. Ibinigay niya naman ang wristband niya kay Celine, ang kamiyembro niyang susunod sa kanya sa race. Pagkatapos na yun ay saka naman pinuntahan ni Dylan ang kagrupo nito para ibigay sa kasunod nitong wristband. Nagpatuloy ang race at muling umingay ang mga manonood para mag-cheer sa magkabilang teams. Are you alright? Tanong ulit ni Dylan sa kanya habang ibinababa siya nito sa isang upuan. Lumapit agad sa kanya si Faye at ang isang CW staff na may dalang first aid kit. Sorry, I continued taping, ani ni Faye sa kanila. I wanted the cameras to capture what happened. Tinapunan nito ng tingin si Dylan na nakatayo sa tabi niya bago ito bumaling sa kanya. How are you? Nagka-sprain ka ba o nabalian? What are you feeling? Umiling siya. Galos lang, I think. Hinihingal pa ring sagot niya. Sinimulang linisan ng staff ang mga tuhod at palad niya. Nagpaalam na sa kanila si Faye para tingnan na nangyayari sa race. Tumingala siya kay Dylan. Salamat, she said sincerely. Don't mention it.
Sagot naman nito, inabutan sila ng staff ng tig-isang bote ng mineral water at tuwalya. Next time be careful. No amount of price or fame is worth your life. Nito pagkatapos magpunas ng pawis, bahagya siyang ngumiti. Next time? There won't be a next time. Last episode na nga natin to, diba? Saglit itong natigilan. Oo nga pala. Nito habang tumangutango. I'll surely miss working with everyone. May ilang segundo rin siyang tinitigan nito bago ito muling nagsalita. I'll surely miss working with you. Napaawang ang mga labi niya upang magsalita. Ngunit dahil saglit yatang huminto sa pag-function ng maayos ang utak niya dahil sa narinig, wala siyang naisagot kay Dylan kundi ang simpleng ngiti. And silently she wondered if he can hear her heart beating louder and faster than before. Sa clubhouse ng CWC ginanap ang dinner/Thanksgiving party ng show. Ang Team Josables ang nanalo sa race laban sa Team Gikulos. Inawardan pa sina Jewel ng cash prize at gift certificates mula sa nakuwang sponsors ng marketing officer nila. Nagkaroon ng maikling program kung saan binigyan ng pagkakataon na magsalita ang ilan sa mga staff and crew tungkol sa show at sa pagtatapos niyon. And there were only good words for everyone. Pinakahuli silang dalawa ni Dylan na tinawag ni Belinda na nagsilbing host para sa gabing yon. Nagsigawan at nagpalakpakan ng lahat. What else can we say? She asked no one in particular. She sighed. Wala akong masabi kundi thank you. Thank you for being the best staff and crew ever. I mean, you guys treated us like family. Salamat sa pag-intindi sa mood swings at differences namin ng co-host ko from the bottom of my heart. Thank you everyone. Nang lingunin niyang katabing si Dylan, nakatingin lang ito sa kanya. Ew, Dylan. Siniko niya ito. Palagi mo na lang akong sinisiko. Reklamo nito. Nagtawanan ng mga tao sa paligid. She stuck her tongue out at him. Nakagawian na kasi niyang sikuhin ito ng ilang beses kapag nagkakamali ito o kaya ay nakakaligtaan nito ang spill nito. Nagre-retake kasi sila tuwing nangyayari yon. Tumikim si Dylan bago ito muling nagsalita. Salamat sa pagtsatsagahan yung lahat. Ang dami kong natutuhan mula sa bawat isa sa inyo. And believe me when I say that being a part of this show has been one of the best experiences I had in my life. I was living like a superhero. Para ako nagkaroon ng alter ego dahil sa challenges na ibinigay niyo sa akin sa bawat taping day. Hindi man ako naging miyembro ng Justice League o Avengers, at least masasabi ko naman na isang beses sa buhay ko ay naging parte ako ng show na The Beauty Queen and the Geek. Huminto ito sa pagsasalita at bahagyang ngumiti. But no goodbyes from me. What I want to say to all of you is that I'll see you guys around. Halos lahat ay mukhang nalungkot dahil sa speech ni Dylan. Ilan pa nga sa mga babaeng staff nila ay nagpahid ng luha. Gosh, Dylan, kaya mo palang magsalita ng ganoong kahaba on your own. Record-breaking. She joked in an attempt to lighten the glam atmosphere. She was caught off guard when Dylan playfully pinched her chin. At ikaw, miss talaga kita, Ira Marie. Nito na agad nagpapilis ng pagtibok ng puso niya. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga tao sa kanila. Nagkatinginan sila Dylan at nagkatawanan. Kinabig siya ni Dylan payakap dito at hinagkan siya sa noo. Sa lips! Kiss sa lips! Kiss naman sa lips! Patuloy na panunokso sa kanila ng lahat. Oy, kayong dalawa, pagbigyan nyo na kami. Susog ni Belinda sa kanila. Kiss sa lips! Kiss sa lips! Nakangiting sabi nito habang pumapalakpak at sumasabay sa pagchachant ng mga tao sa paligid. Nakakunot ang noong napatingin siya kay Dylan. Ayaw naman niyang siya ang unang humalik dito. Nagkibit balikat ito bago dahan-dahang inilapit ang muka sa mukha niya. Napapikit siya at nabingi sa ingay ng sigawan sa paligid. She felt Dylan's lips brushed against hers. For a split second, she could swear she felt him nibble her upper lip. But before she could kiss him back, Dylan already pulled away from her. Napadilat siya. Parang gusto niyang mag-rally. She wanted a deeper, longer and sweeter kiss. But of course, she couldn't demand that from Dylan. Pinilit niyang sariling ngitian ito nang magkatinginan sila. Nakangiting humarap siya sa audience nila kahit nararamdaman niyang paninikip ng dibdib. Nasa tabi man niya ngayon si Dylan at ramdam niya ang kamay nitong nakaalalay sa likod niya. Alam niyang hindi na talaga mapipigilan pang paghihiwalay nila ng landas. Wala ba talagang universal remote control na nagpapahinto sa pag-ikot ng mundo? She badly needed to have one right now para magtagal pa ang oras na nandoon sila sa CWC at magkasama. Pasimple siyang hinawakan ni Belinda sa braso at binulungan.
Punta ka mamaya sa wood cabin namin after nito ha. Party-party tayo, may dalang hard drinks si Quintin. Nito na ang tinutukoy ay ang isa sa mga production assistants nila. Okay, sure. Kasama si Dylan? Ngumiti ito. Of course. Dylan probably had too much alcohol. 7 silang lahat na nagsisiksikan sa pandalawahang wood cabin na Belinda at ang producer nila na si Maricel. Ang mga production assistant na sina Quintin at Eloisa, si Faye, si Jewel at siya ay nasa pinakasala ng wood cabin. Nakaupo sila ni Quintin sa sahig, habang ang mga babae ay nasa sopa. Nakakatatlong bote na sila ng iceberg vodka na tinimplahan ni Quintin ng fresh orange juice, kaya lahat sila ay tipsy na. Medyo nag-aalala nga lang siya kay Jewel dahil kung sa ibang mga pagkakataon ay madaldal at matanong ito. Ngayong lasing ito'y napakatahimik nito at nagsasalita lang kapag tinatanong, habang lahat ay abala sa pagre-reminisce ng mga nangyari sa mga taping nila. Tahimik lang na nakikinig si Jewel. Guys, can you still remember our charity events episode? Tanong ni Belinda na siyang tanggera nila. I still can't believe na magagawang makipagsayaw ng cha-cha nitong si Dylan dun sa isang lola sa Golden Acres. At ito namang si Jewel nakipagduwit pa nung sangkanta ni Pilita Corrales sa isa sa mga lolo. Ano nga bang title nun, Jewel? Nais kong mabuhay? Kumunot ang noo ni Jewel. Dahil sa'yo. Bahagya siyang napangiti. I think dahil sa'yo lang ang title nun. Sagot naman niya. Tiningnan siya ni Jewel pero hindi ito nagsalita. Nakita niyang tinapik ito sa braso ni Maricel kaya napalingon ito sa babae. Hey, wasn't there? Sample nga, Jewel. Duwit kayo nitong si Dylan. Request dito ni Maricel. Kumunot ang noon nito. Nakalimutan ko ng lyrics noon. Iba na lang. Saglit itong pumikit na animo may inaalala. Maya-maya ay dumilat ito tumutok sa kanyang tingin. Itinutok nitong magkabilang kamay sa armrest ng sopa kung saan ito nakaupo. Mabuhay itong tumayo at naglakad papunta sa kanya. Tumayo agad siya para alalayan ito. I'll be waiting for you, here inside my heart. Let me be the one to love you more. Wala sa tonong kanta ni Jewel habang nakatingin sa kanya. Halos mabingi siya sa sigawan ng mga kasamahan nila sa wood cabin. Enough, Jewel. You're drunk. Saway niya rito. Umiling lang ito bilang sagot at nagpatuloy pa rin sa pagkanta. Can't you see? I can give you everything you need. Let me be the one to love you more. Itinaas pa nito ang isang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. Lalo lumakas ang tilian at pangaasar sa kanila ng mga kasama. Enough! Mariing sabi niya na nagpatigil sa lahat. Maging kay Jewel. Inalis nito ang kamay na humahaplos sa pisngi niya. Nilingon niya si Faye. Faye, ihahatid ko na si Jewel sa cabin niyo. Do you have the keys? Eksaheradong sumimangot si Faye bago iniabot sa kanyang hinihingi niya. Party pooper? Nagkanya-kanya ring reaksyon ng iba pa. Bakit uwian na agad? Boo! Tagay pa! Masyadong protective naman tong resident geek natin. Binaliwala lang niya ang mga yon, pati na rin ang pagpupumiglas ni Jewel nang hawakan niya ito sa kamay at hilahin papunta sa pinto. Tiningnan niya ito ng mataman. Sasama ka ba ng maayos o gusto mong buhatin pa kita papunta sa cabin niyo? Tumigil naman si Jewel sa pagpupumiglas nito. Uy, LQ! Pag hindi agad nakabalik yan si Dila, nako! Someone's going to get love spunk. Pahabol na sabi sa kanila ni Faye. Nilingon niya ang mga ito. Ang dudumi ng mga isip niyo. Haniya bago niya tuluyang isinara ang pinto. Lalo namang nagkagulo ang mga ito. Binaliwala na lang niya ang pag-uusap ng mga ito. Nadinig pa rin niya hanggang sa labas ng wood cabin. Hinarap niya si Jewel na namumula ang mukha at hindi na makalakad ng diretsyo. Iniakbay niya ang isang braso nito sa balikat niya at siya naman ay iniikot sa bewang nitong isa niyang braso para suportahan ang bigat nito. Ang taya mo, Jewel said in a slurred voice. Why am I more drunk than you are? Siguro nagpapas ka sa tagay, no? Umiling siya. Men have a higher concentration of water in our bodies than women. That means our bodies can dilute alcohol more efficiently. Kaya mas matagal kaming malasing. Yeah, whatever, Gek. Mahinang sabi nito. Hindi na lang niya ito sinagot. Nang marating nilang wood cabin nito at ni Faye ay sinamahan niya ito hanggang sa loob. Saglit siyang nag-isip kung sa sopa o sa kama niya ito dadalhin. But in Jewel's state, she might just end up sleeping the moment she sat down. Kaya mas pinili niyang dalhin na lang ito sa kwarto na ilang hakbang lang mula sa sala. Mas magiging komportable ang pagtulog nito sa kama kaysa sa sopa.
Jewel's heart was beating wildly in her chest as Dylan guided her to the bed. Akala niya sa sopa lang siya nito papaupuin, kaya nagulat siya nang lumagpas sila sa sopa at sa halipay sa kwarto sila pumunta. This is your last chance, Ira Marie. After this night, you'll both live your separate lives. In your two different worlds. Hanang maliit na boses sa isip niya. She wasn't really thinking straight when she pulled Dylan towards her as he helped her to bed. Hey! Narinig niyang sabi ni Dylan bago bumagsak ang buong bigat nito sa kanya. Naramdaman niya ang pagtukod ng mga kamay nito sa magkabilang gilid upang makatayo ito mula sa pagkakadagan sa kanya. She panicked. She wrapped her arms around his neck, looked straight into his eyes before she closed her eyes and just kissed him. A few seconds passed and Dylan still wasn't responding to her kiss. Animo tuod ito na walang reaksyon sa ginagawa niyang paghalik dito. But when she was about to give up and cry, it was then that Dylan started kissing her back. Naramdaman din niya ang buong bigat nito na dumagan sa kanya. Ang mga kamay nito na kanina ay nakatukod sa kama ay nagsimula ng humaplos sa tagiliran niya. Ipinasok nitong isang kamay sa loob ng blouse niya. It felt as if his hands were on fire. Napaligid siya nang maramdaman niya ang pagsakop ng kamay nito sa kanyang balat. At ang mainit na paghaplos nito roon. Hindi na niya namalayang kung paano nagawang tanggalin ni Dylan ang hook ng bra niya. Tumigil ito sa paghalik sa labi niya para tanggalin ang suot niyang blouse. Nang mahubad nitong mga yon sa kanya, sa halip na muli siyang halikan sa mga labi ay bumaba ang mukha nito para halikan ng kanyang braso. Ang isang kamay naman ay abala sa paghaplos sa kanyang kabilang braso. She let out a soft moan. Dylan's mouth and hands were setting her body on fire. Dylan, she breathed his name. I love you. I love you so much, she whispered with her eyes closed, her thoughts full of dark passion. And then in just a split second, all of the sensations she had been feeling were gone. Nang magmulat siya ng mga mata, nakita niya si Dylan na nakatitig sa kanya. Mabilis pa rin ang paghinga nito, and his eyes still reflected the passion he probably saw in her eyes. Why? What's wrong? Tulirong tanong niya rito. Hindi siya sinagot nito. Sa halip ay tumayo ito mula sa kama. Hinila nito ang comforter sa gilid niya at itinakip iyon sa kahugdan niya. Dylan, she wanted an explanation from him. Ngunit hindi siya tiningnan nito. I'm sorry, Jewel. Maikling sabi nito at pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng kwarto. She refused to believe what just happened. Even when she heard the front door open and then close. Naramdaman niya ang pag-init ng mga mata niya. She felt a searing pain in her chest. Dylan had just rejected her. Tears welled up in her eyes and they fell abundantly on her cheeks. Animo may nakabara sa lalamunan niya. Ilang saglit pa'y humagulhol na siya. Dylan rejected her. She took her chance ngunit natalo siya. Dahil kahit sa pisikal na aspeto hindi siya makayang mahalin ng isang Dylan Cervantes. And with that thought, the pain she had in her chest just felt too impossible for her to bear. Hindi nagkibuan sina Jewel at Dylan buong umaga sa paghahanda ng buong production team nila sa pagbalik sa Manila. Ngunit dahil sa dami ng gagawin at ang iba pa sa kanila ay may mga hangover, hindi na yun marahil napansin ng iba. Si Faye ang katabi niya sa eroplano, habang si Dylan naman ay nasa unahan niya, katabi si Maricel. Nagkunwari siyang tulog para maiwasan niyang palihim na pagpupumulit ni Faye. Nasabihin niya rito ang nangyari noong inihatid siya ni Dylan sa cabin nila. Nang matapos ang isang oras na flight nila mula Naga City at lumapag na ang eroplano ng sinasakyan nila sa Manila, pinigil niya ang sariling mapaiyak. Pinilit niyang magmukhang masaya habang ang ilan sa mga taong naroroon sa airport ay tuwang-tuwang nagpa-picture sa kanila ni Dylan. Kinakailangan pa silang i-assist ng airport security bago nila nagawang makapunta sa kanya-kanyang sundo. Si Jocelyn sumundo sa kanya, habang si Dylan naman natanawan niyang ang kaibigan nitong si Red ang sumundo rito. Bago sumakay sa passenger seat si Dylan ay lumingon ito sa direksyon niya. Nagtagpo ang mga mata nila. And she hated the fact that her heart still reacted the same way towards him. Siya na ang unang nagbawi ng tingin. Goodbye, Dylan Dagik. She muttered under her breath. Binuksan na niyang pinto ng passenger side at sumakay roon. Something happened in Kamsur? Tanong sa kanya ni Jocelyn habang palabas ang sasakyan nila ng vicinity ng airport. Bakit mo naman nasabi? She inquired. You look broken up. She bit her lip. Hindi na lang siya sumagot. Sa halip ay ibinaling na lang ang pansin sa tanawin na nadaraanan ng sasakyan. Narinig na lang niyang pagbuntong hininga ni Jocelyn.
Kakatapos lang ng second day ng tournament at so far naging maganda naman ang laro ni Dylan. He now had 2 wins and today he beat Norwegian Grandmaster Jan Ludvig Carlsen in 33 moves in the Gruenfeld defense. Sir Louis agreed with his self-assessment as to how he seemed to be finally back in the game. Mukhang nakatulong daw sa kanyang ginawa niyang pagbabakasyon sa chess. He was happy with the feedback, although hindi niya aaminin dito na may mga segundong dumadaan habang nakatitig siya sa chessboard at pinaplano ang susunod niyang atake na biglang pumapasok sa isip niyang nakangiting mukha ni Jewel. And when that happened, he tried all his might to get Jewel's memories out of his head. It has been 4 days since their last taping day for the Beauty Queen and the Geek, and he thought he was just having withdrawal symptoms or some sort. Ilang buwan din kasi niya itong nakasama, pati na rin ang staff and crew ng programa. Kaya logical lang na paminsan-minsan ay maiisip niya ito. Bumalik ang kamalayan niya sa kasalukuyan ng mag-ring ang cellphone niya. Isang hindi kilalang number ang nag-flash sa LCD screen ng cellphone niya. Nang sagutin niya yon, kumunot ang noo niya nang marinig ang galit na tinig ng isang lalaki. You son of a bitch! Jewel has been crying for 3 straight nights because of you. I'm telling you, kapag bumalik ka sa Pilipinas, wag na wag ka magpapakita sa akin. I'm going to break your neck, you chess geek! Kumunot ang noo niya. Who's this? This is Jasly, you bastard. Tandaan mong mga sinabi ko. And that's it. Don't you dare go near Jewel again. Pagkasabi niyon ay naputol na ang linya. Ilang saglit na nakatitig lang siya sa cellphone niya at iniisip ang mga sinabi ni Jasly nang makarinig siya ng mga katok sa pinto ng hotel room. Nang sumilip siya sa peephole ay nakita niyang si Anthony pala yun. Binuksan niya ang pinto, tinayaan itong makapasok. Hindi siya sumama sa boys' night out ng mga ito dahil mas gusto niyang manatili na lang sa hotel. Kwentuhan siya nito at pilit na ininggit dahil marami raw siyang na-miss sa mga girls dahil sa mga hindi niya pagsama sa mga ito. He just shrugged it off and answered na wala talaga siyang hilig sa ganoong mga night out. Nang lingunin uli niya si Anthony, tulog na ito. Napailing na lang siya. He wished he could be as carefree and careless as this guy. Ngunit hindi siya ganoon. He sighed and called his friend Trent. Nireject nito ang tawag niya ngunit tinawagan uli niya ito. Sa pangatlong beses niyang pagtatangka ay sakalang nito sinagot ang telepono. This should be important, Dylan. I'm very busy at may hinihintay akong tawag. Bungad nito sa kanya. You're always busy anyway. Tumawag ako sa'yo dahil sisingilin na kita sa utang mo. At kailan naman ako nagkautang sa'yo? Nung college pa tayo. Oh, kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Saglit itong tumahimik. Narinig niyang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. No need. Yes, I remember that one. Sa anong paraan mo ba ako balak singilin? May girlfriend ka ba ngayon? Narinig niyang pag-ubo ng kaibigan. Wala. Bakit? Nag-a-apply ka? Nababading ka na ba sa akin, pare? Hindi niya pinansin ang pang-aasar nito. I'm assuming na kilala mo si Jewel Domingo? Yes, siya yung kasama mo sa TV show, right? Tell me what you think about her. What? Oh well. Saglit uli itong tumahimik. I think she's hot, beautiful, and witty. So what about her? Do you think she's someone who could be your girlfriend? Hell yeah! Court her then. What? Baka sa tinig ni Trent na hindi ito makapaniwala sa narinig. Will you say that again? I said ligawan mo si Jewel. At bakit ko naman gagawin yun? He sighed. Napahawak siya ng mariin sa magkabila niyang sentido. Dumaan ang ilang saglit bago niya nagawang sagutin si Trent. Para hindi na siya umiyak. Anong ibig mong sabihin na kaya ako liligawan si Jewel para hindi na siya umiyak? Tanong ni Trent kay Dylan. Bumuntong hininga uli siya. I think I just broke her heart. He said awkwardly. And I just can't let her feel that way. I gotta do something about it. Saglit na tumahimik siya. I need someone who can make Jewel realize that she's just fascinated by me. Na iba lang ako sa mga lalaking nakakasama at nakakasalamuha niya. Kaya pakiramdam niya, gusto niya ako. Pumalatak ito. You're really one weird guy, pare. You want the poor girl to get over you by getting her a new man? Tila hindi pa rin makapaniwalang sabi nito. Besides, won't she find that strange? I'm your friend. Dahil lagi kang missing in action, she doesn't know that we're friends. Come on, Trent. Ikaw na lang ang pwede kong asahan na gawin to.
Parehong may girlfriend sina Charles at Red. At sa ating apat, ikaw naman talagang pinaka-popular sa girls. Lalo na nung college tayo. No need to stroke my male ego, pare. Sige, I'll do this for you. Shoot me an email. Tell me everything I need to know about Jewel. Her numbers, her address, her favorites, her pet peeves, everything. Nakahinga siya ng maluwag. Thanks, man. Wait, are you sure you don't feel anything for the girl? Baka naman you're turning your life into one grand chess game. And this is your strategy to get the queen. Well, I'm telling you, if she falls in love with me, wala nang bawian. Dumaan ng ilang sandali bago siya nakasagot. This isn't a game, pare. And I'm not playing. I'd like to consider Jewel as a friend. At ayokong dahil sa akin ay nasasaktan siya. I see. Alright then. After this, amanos na tayo, Dylan Cervantes. Pagkasabi niyo na nagpaalaman na silang dalawa, inilapag na niya ang telepono sa night table na nasa pagitan ng mga kama nila ni Anthony. Tulog na ito samantalang siya'y hindi matagpuan ng katahimikan ng kalooban. Naakala niya'y makukuha niya pagkatapos mapapayag si Trent sa plano niya. Pumikit siya at pilit na inalis sa isip ang mukha ni Jewel na umiiyak at nasasaktan ng dahil sa kanya. Jewel was partying hard at an invitation-only event at the fort, together with Ornusa and her model friends. It had been the fifth night she'd been like that. At kahit na panay ang pangaral sa kanya ni Faye at Jocelyn, ay hindi siya nakikinig sa mga ito. Gusto niyang mapagod ang katawan niya para pagdating niya sa bahay niya ay makatulog siya agad. Maski ang makeup artist nila sa Music Fusion ay pudpud ng concealer at nagsasabing nahihirapan na raw itago sa pamamagitan ng makapal na makeup ang pangingitim ng ilalim ng mga mata niya. Pati na rin ang pamamugto niyon. May ilan na raw blind items na naisulat sa mga tabloid tungkol sa isang kilalang VJ, turned lasanga and hardcore party girl. Ngunit wala siyang pakialam sa mga ito. They could write all the lies they could think about her for all she cared. Ornusa's voice brought her back to the present. Hey, Cass! I thought you wanted to have fun tonight. You still have the I've been rejected look on your face. Get over it, okay? She sighed. Easy for you to say. Aniya bago sinaid ang shot ng Bloody Mary na nasa harap niya. OMG! Bulalas ng isa sa mga kasamahang modelo ni na Ornusa. Hati alert! Hati alert! Hindi niya pinansin yon. Sa halip ay lumingon siya sa kaliwa niya para tawagin ang dumaang waiter sa tabi ng table nila. She ordered another shot of Bloody Mary. Nang ibalik niya ang atensyon sa mga kasama niya sa mesa, she raised an eyebrow as some of the girls at their table began giggling like high school students. Hey, you're Jewel Domingo, right? She heard the guy who was standing to her right say, at nang tingalain niya iyon. Her eyes met light brown eyes that seemed golden in the dim light of the bar. Unfortunately, yes. Walang kagana-ganang sagot niya rito. Tumawa ito. I'm Trent Figueroa. I'm a fan of yours. Inilahad nito ang kamay para makipagkamay sa kanya. Out of politeness, inabot niya yon. Mind if I buy you a drink? Muling tanong ng lalaki sa kanya nang magbitiw sila. No, she doesn't mind. Si Ornusa ang sumagot para sa kanya. Actually, we won't mind if you share our table too. Dagdag pa nito. Nginitian nito ang pinsan niya. Thank you, I'd love that. But only if Jewel's okay with it. Sagot ni Trent bago muling tumingin sa kanya. She shrugged. Actually, I don't care. I stopped caring about anything 5 days ago. Napilitan lang si Jewel na pagbigyan ng hinihinging date ni Trent sa kanya dahil sa hindi na mabilang na beses na tinanggihan niyang pag-anyaya nito. At kahit na anong saway niya sa lalaki, panay pa rin ang padala nito ng flowers sa bahay niya. Kahit sa set ng Music Fusion, paminsan-minsan ay dumadalaw rin ito sa bahay nila at nagdadala ng paborito niyang caramel macchiato. Pati sa mga kasambahay niya may pasalubong din ito. Jocelyn and Faye thought that Trent would be a good distraction for her para daw matapos ng kabaliwan niya kay Dylan. Hindi na lang niya sinabi sa mga ito na hindi pa rin lumilipas ang isang gabi na hindi niya naiisip si Dylan. And that each night that passed following what happened between her and Dylan at Kamsur was just as hurtful as the first time. Lumipad ang isip niya habang nakasakay sa kotse ni Trent. Kaya naman hindi niya napansin kung saan sila papunta. Gusto niya mag-back out na makitang pumarada sila sa tapat ng Amor's Garden. She remembered all too well ang date nila roon ni Dylan. Nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse, hindi agad siya bumaba. Trent, could we go to another restaurant? Kumunot ang noo nito.
Why? I thought you were okay with Italian continental cuisine. Well, yes, but not here. Why? Ano bang meron dito sa Amor's Garden? Memories of Dylan. Gusto niyang isagot dito. Never mind. Aniya bago pinilit ang sariling bumaba ng kotse ni Trent. Dinala sila ni Trent ng head waiter sa nakareserbang table for two. 3 mesa mula roon ang pwesto ng mesang inukupan nila ni Dylan noon. Inilayo niyang mga mata roon. Binigyan sila ng waiter ng kopya ng menu book nang sabihin dito ni Trent na mamaya na lang sila o-order. Tumango naman ang waiter at lumayo na sa kanila. Why? Kung hindi ka pagutom ako nagrarally ng digestive system ko. Pabirong sabi niya. Nagulat siya nang kunin ni Trent ang kanang kamay niya at ipinaloob yun sa mga kamay nito. What are you... I know you're still in love with Dylan, Joel. Nakangiting sabi nito sa kanya. Lalo siyang nabigla sa sinabi nito. What? How did you know about that? And can you please let go of my hand? Ayokong gumawa ng eksena rito. Mariing sabi niya. Nakangiti pa rin si Trent nang sumagot sa kanya. Okay, Joel. I need you to listen to me carefully. And don't make unnecessary movements, please. Nababaliw na bang lalaking to? Kaibigan ako ni Dylan. Patuloy nito na nagpakunot ng noo niya. And he told me to court you so that somehow you'd forget about him. You see, my stupid friend believes that a new guy can mend the heart he had just broken. Her mouth flew open. Ilang segundo ang dumaan bago siya nakasagot. So lahat ng ginawa mo, ang panliligaw mo ay palabas mo lang lahat? And will you please stop smiling like a dork? Lalo itong ngumiti. Yes, it was all planned. I can't stop smiling though dahil nakatingin sa atin ngayon si Dylan. And please don't turn your pretty head. Mahahalata niya na alam kong sinusundan niya tayo. Her heart instantly throbbed and record speed upon hearing Dylan's name. Nandito rin si Dylan? Tumango si Trent. He has been following us ever since we left your home. The geek's probably eating his heart out. And you know what? I think my friend is madly in love with you. Tanga lang talaga siya kaya hindi niya ma-realize yun. Kung sabagay sa mga matatalino naman daw talaga minsan bobo sa pag-ibig. Sumeryoso ito pagkasabi niyon. So, what do we do now? Do you trust me, Joel? Tanong nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Sa lahat ng sinabi mo sa akin ngayong gabi, the fact na hindi pa ako nagwawala at hindi pa kita sinasampal, kulang pa ba yun para masabing may tiwala ako sa'yo? Nahigit niya ang kanyang hininga ng unti-unting lumapit ang mukha ni Trent sa mukha niya. So if you do trust me, Joel, I need you to allow me to kiss you. Mahinang sabi nito. And let's both wait and see what the geek will do. Will you let me do that? Anything to get Dylan, she said as she leaned forward. She closed her eyes and waited for Trent to kiss her. Ngunit bago pa yun mangyari may malakas na puwersang humawak sa braso niya tumila sa kanya palayo kay Trent. Nang tumingala siya para tingnan kung sino yon, nakita niya si Dylan na baka sa mukha ang galit. Katulad yun ang itsura nito noong may nambastos sa kanya sa SM Mega Mall. Our deal is off, Dylan said to Trent, in a tone that sounded like a grave threat. Come on, Joel, I'm driving you home. Hanito sa kanya habang inaalalayan siya sa siko para tumayo. Binawi niya ang braso rito. So what are you up to now, Dylan? Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang galit na nararamdaman niya. Ngunit bigla na lang lumabas yun. Trent told me the truth, na ikaw ang nag-utos sa kanya na ligawan ako. And now what? Now you're acting as if you care whether I fall for Trent or not. Bumakas sa mukha ni Dylan ang pagkalito. Joel, I'm sorry. That night, I was just... Hey, lovers! Pareho silang napalingon ni Dylan sa pinanggalingan ng tinig. Nakita niya si Charles, ang kaibigan ni Dylan na siyang may-ari ng restaurant na yon. In case you haven't noticed, you guys are making a commotion. It could pass as an episode for your show. Kaso wala namang mga kamera. Tumawa ito. Doon kayo sa office ko mag-usap. Just don't break anything inside, okay? Bumuntong hininga si Dylan bago hinawakan ng kamay niya at hinila siya papunta sa direksyon ng counter. Lahat halos ng tao sa loob ng restaurant ay nakatingin sa kanila. Nang lingunin niyang pinanggalingang mesa, Trent winked at her while Charles smiled at her. Pagpasok nila sa loob ng opisina ni Charles, Dylan locked the door. Huminga ito ng malalim bago walang sabi-sabing niyakap siya. She bit her lip hard. She couldn't help but cry.
She had missed Dylan so much that it felt like years had passed since the last time she was with him. His scent, his touch, his whole presence overwhelmed her. Nobody had that much effect on her. Si Dylan lang. Bumitaw ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Pinahid nito ang basang pisngi niya. I'm sorry, Jewel. I really am. Sorry kung nasaktan kita. Kung ginugulo ko ang isip mo, ako rin kasi mismo naguguluhan sa nararamdaman ko. Ang iniisip ko kasi, baka akala mo lang na mahal mo ko. It could just be simple admiration for all I know. Dahil iba ako sa mga lalaki sa mundo mo. Hinampas niya ito sa dibdib. And who gave you the right to label my feelings? Ako tong nakakaramdam. I love you, Dylan Cervantes. And this isn't just a plain admiration. Mahal kita dahil mahal ko ang lahat sa'yo. Mahal kita kahit minsan sobrang tahimik ka na nakakainis na. Mahal kita kahit minsan KJ ka at mahal kita kahit mababang EQ mo. I think I have to agree with you, especially your last statement. I have to admit, medyo mababang emotional quotient ko. Natatawang sabi nito. About the other things you said, well, tahimik lang kasi talaga akong tao. Pero ewan ko ba, pag ikaw ang kasama ko napaparamit, napapadalas ang pagsasalita ko. Bahagya itong semeryoso pagkasabi niyon. But, what about Trent? I've been wanting to check on how you guys have been doing. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. I was afraid of what I might see and feel. At eto nga, kung hindi pa ako sumingit kanina, the two of you would have kissed. This is all my fault. His expression changed from guilt to annoyance. Tell me honestly, meron ka na bang nararamdaman para sa kanya? Eksaheradong natampan niya ang kanyang noo. Ay nako, Dylan. Magpapakonsulta talaga tayo sa doktor kung paano natin mapapataas yung EQ mo. Inamin ko na nga sa'yo na mahal kita, diba? Yung nakita mo kanina kagagawan lang yun ni Trent. Gusto kanya kasing pagselosin. I took the chance he was offering. And I'm glad that this time I was successful. Mukha namang nakahinga ito ng maluwag sa narinig. Hinawakan itong mga kamay niya at dinampian niyo ng halik. I love you, Jewel Domingo. At hindi ko na talaga hahayaang umalis ka sa buhay ko. Her heart swelled. She felt so good and everything seemed so surreal na parang panaginip lang yun. Pabirong inismiran niya ito. I love you daw, iniwan mo nga ako sa cabin ng mag-isa. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Again, I'm sorry about that. Nagulat kasi ako nang marinig kitang nagsabi ng I love you. Noon ko lang na-realize na lasing ka nga pala. And that I shouldn't take advantage of a drunk girl. You have no idea the amount of courage I had to master. Just so I could leave you in that bed. Pagkasabi niyon ay bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. She closed her eyes when Dylan bent his head down to kiss her. She kissed him back, lovingly. Playfully, passionately. Nang matapos ang halik na yon ay matagal lang silang nakatitig sa isa't isa hanggang sa makarinig sila ng katok sa pinto. Lovers, please lang. Huwag kayong gumawa ng himala dyan sa office ko. Kaunting respeto naman sa mga papeles at gamit ko. Boses yun ni Charles. Sabay silang natawa ni Dylan. Oo na, lalabas na. Sagot ni Dylan. Alin ang lalabas na? Sagot naman ni Charles. Nang buksan ni Dylan ang pinto, nabuglawan nila sa labas ng opisina sina Charles at Trent na parehong nakangisi. Ang dudumi talaga ng mga utak nyo. Umiling-iling na sabi ni Dylan sa mga ito. Mukhang ayos na kayong dalawa. Puna ni Trent sa kanila. Tiningnan pa nito ang braso ni Dylan na nakapaikot sa bewang niya. Ngumiti siya. Yeah, thanks to you, Trent. I have to agree. Thanks, man. Sabi ni Dylan. No problem. Sagot ni Trent. Sumaludo ito sa kanila bago tumalikod. I have a teleconference to attend to. See you guys around. Napailing na lang si Charles habang nakatingin sa palayong kaibigan. Ito talagang si Trent, masyadong workaholic. Too bad walang rehab sa mga tulad niyang adik sa trabaho. Anyway, bumaling ito sa kanilang dalawa ni Dylan. So kayong dalawa na lang ang mag-o-occupy nitong table na nakareserve kay Trent? Nagkatinginan sila ni Dylan pagkatapos ay tumingin sila kay Charles at sabay na tumango. Natawa naman si Charles. Para naman kayo nasa TV na coordinated ang kilos. Alright then, go ahead and proceed to your table. Mom Beauty Queen and Sir Gick. Sabi sa kanila ni Charles na bahagya pang yumukod. Thank you. Magkasabay na sabi nila bago tumungo sa mesa na uukupahin nila.
Everyone in the restaurant followed their every move. Ipinaghila siya ng upuan ni Dylan nang makarating sila sa mesa nila. At nang umupo ito sa tapat niya, bigla na lang niyang naisip na parang nangyari na yun sa kanila. Deja vu, aniya kay Dylan, umiling ito. Nope, it's destiny. She contemplated what she said for a few seconds. Then she smiled and nodded at him. Yes, I think you're right, Gek. Ngumiti ito bilang sagot. She also liked to think na kagagawan lang yun ng tadhana. For what else could bring Dylan and her together? They belong to two different worlds. Ngunit dahil na rin sa magkaibang mundo nilang yon, kaya sila magkasama ngayon. Jewel clapped non-stop when Dylan was called to the stage to get his trophy. Itong nag-champion sa 25th Scotland International Chess Tournament na ginanap sa Edinburgh, Scotland. Nasa hotel sila kung saan ginaganap ang tournament at awarding ceremony. Proud na proud siya sa kasintahan ng itaas nitong trophy at ibaling yun sa direksyon kung nasaan siya, kasama ang mga kapwa nila Pilipinong naroroon. Kabilang sa mga kasama niyang nagwawagayway ng maliliit na bandila ng Pilipinas ay ang mga kasama ni Dylan sa NCFP, mga Pilipinong nakabase sa Scotland, at mga taga-media na nagko-cover ng event. Nang bumaba ng stage si Dylan ay sinalubong niya ito. Nagkatinginan sila. Ngumiti siya rito ng buong giliw. Ngunit hindi ito ngumiti. Oddly enough, Dylan even looked nervous. Nakita niya nang inabot nito sa kasamahan nito sa PCF ang hawak nitong trophy. Napakunot noo siya ng baliwalain nitong foreign media na gusto sanang interviewin ito. Basta tuloy-tuloy lamang itong naglakad papunta sa direksyon niya. Nang halos isang dipa na lang ang pagitan nila, nanlaking mga mata niya nang lumuhod ito sa harap niya. At mula sa kung saan ay may inilabas itong kahita. Her heart went crazy. When Dylan took a diamond ring out of the box and offered it to her, she almost stopped breathing. Ginuela de Silva, will you marry me? She bit her lip. Baka kasi mauna pa ang pagtulo ng luha niya kaysa sa pagsagot niya sa tanong nito. Huminga muna siya ng malalim bago siya sumagot ng, Yes, I'll marry you, Grandmaster Dylan Cervantes. Madamdaming sabi niya. Nagsigawan at nagpalakpakan ng mga tao sa paligid nila. Isinuot ni Dylan sa kanyang singsing. Nang tumayo ito mula sa pagkakaluhod ay agad siya nitong niyakap at hinalikan. You do realize that you made your proposal in front of foreign media? Pilit niyang binaliwala ang flash ng mga kamera, ilaw ng mga video camera, at ang mga cellphone with built-in cameras na nakatutok sa kanila. Tumawa ito. Well, yeah. I think you deserve nothing less. Total naman, madalas sabihin sa atin ng mga tao na yung show natin sa Music Fusion ang nagsilbing ligawan stage natin. So I might as well share my marriage proposal with the public too. Nakalabing tinampal niya ito sa dibdib. Ko, ikaw talaga. Sa lahat ng gig, ikaw ang pinakawalang kahihiyan na gumawa ng kung ano-ano sa harap ng mga kamera. Ngumiti ito. Siyempre, I learned from the best. Pinisil nito ang tungki ng ilong niya. I love you, my beauty queen. She smiled back. And I love you too, my Gek.